Ngayon ko lang sasabi, may nagsasabi sa akin dati. Hindi ako naniwala kasi hindi ako mapaniwala. Kapag may sinabi sa akin, parang to see is to believe, ganyan. Sabi niya, nako sis, alam mo, habang tumatagal lalo mo mamimiss yan. Sabi ko, hindi, sa una lang to, lilipas din yan. Hindi mga bossing, totoo pala. Nung una, parang lutang ako eh. Hindi ko parang hindi ko pa na natanggap na wala yung anak ko. Parang ano lang, parang pag nakikita ko siya yung mga picture, hindi ko kasi alam, hindi ko pa tanggap. Parang inisip ko lang nandyan lang siya, ganun. Pero nung habang tumatagal, hindi ko nakikita yung anak ko. Nasa yung anak ko? Ayun, pag habang tumatagal, lalo sumasakit. Kaya pagka sa umaga, mamadali ako. Kailangan kasi 6:42 na in-announce na wala na po siya. Bago mag 6:42, 6:30, kailangan makapagbukas ako dito. Kailangan nandito ako sa anak ko. Ganun po yung nasa mindset ko palagi. Kada ganung oras, pag 6:30, tigil ko na upload ko. Punta na ako dito sa anak ko. Yun po yung nasa isipan ko. Kaya pag uuwian naman, teka, uuwian na. Kailangan mabuksan ko ng mga ilaw ni Joelyn. Kailangan mapalitan ko na yung ilaw. Kailangan hindi po siya mawala ng ilaw po dyan. Kailangan lahat dyan nakasindi. Ganun po yung mindset ko. Na parang, pagka umaga, tsaka sa gabi, sa hapon, yun yung mindset ko na kailangan pagtunto na alas 5 nandito ako, nabuksan ko na lahat ng ilaw. Pagtutong na alas 5, dapat nasindihan lahat yung ilaw. Kailangan pagtutong na alas 5, nandito ako sa kwarto po niya. Ganun yung mindset ko po ngayon. Wala po nang nawala siya. Sobrang, lalong tumatagal, lalo nakakamiss. Nakita niyo po ba yung hinihigan po namin? Ganun kami ni Joelyn. Nung nabubuhay po siya, magkakatabi po kaming apat. Talagang tagilid lang. Pero si Joel at saka si Justin, nakabuka ka, maluluwag po yung kanila. Pero ako, talagang sanay lang ako doon. Kaya kahit isang bangko nga lang na tuwid, kaya ko po diyang matulog. Kasi parang nasanay na ako ng ganun, basta magkakatabi kami. Kagaya po ng mga gantong alaala, para sinasabi niya, Mami, dito mataba pa po siya dito. Sabi niya po niya, Mami, pag namimiss mo ko, anuhin mo lang yung album ko, yung mga letter ko. Parang siya mismo yung nagsasabi sa akin ng ganun. Pagka parang tatanong ko, anak, miss na kita. Anak, nai-stress ako, napapagod ako. Mami, punta ka sa kwarto. Tingnan niyo, parang angel lang yung mukha ng anak ko. Tingnan niyo po, oh, anak ko yan. Si Justin, nag-iiba na rin yung itsura. Gumagwapo na rin. Dati-rati, napakataba. Ngayon po, pag tinitigan mo yung itsura po niya, napakagwapo. Nagagwapo na po siya. Sabi ko, tanggalin na yung salamin. Kasi hindi naman ganun kalabo ang mata po niya. Pero malabo rin po yung mata po niya. Eto si si Joelyn 270. 270 ang kanyang yung grado. Malabo ang mata ng anak ko. Ipin pa lang po yan, alagang-alaga ko po yan. Pinapaanuhan ko po yan. Yung parang may inialagay sa ngipin para hindi siya sirain. Tuwid-tuwid ang ngipin niya, manang-mana sa daddy niya. Ito po yun sa po ito. May Tagaytay. Yan, ang tataba pa po namin yan. Tingnan niyo po dyan si Justin. Ay, pagkalusog-lusog. Pati si daddy, lahat kami, ang tataba dyan. Akala niyo bang yung itsura ko ang payat na. Yan, payat kami ng lahat.
Yan o, tataba namin. Nantiyan ko din pagkalaki. Si Justin hindi nakikita yung leg po niyan. Ay kung inaamoy yung leg niyan. Kasi nga po maasim. Kasi hindi nga po nakikita nga po yung leg po niya. Tago po. Yan. Yung mga panahon na yan, may diabetes na po kami dyan. Pero nung hindi ko pa naman natutuklasan na may diabetes ako, mataba pa rin ako. Nung natuklasan na lang may diabetes, saka na lang po ako nag-diet. Kaya po, pumapayat. Yan, kasi nagda-diet na po talaga kami. Tingnan niyo po dyan parang si daddy pa lang dito, medyo pero malusog pa rin dyan si daddy. Kaya lahat kami dyan, malulusog kami dyan. Parang 2022 ata ito. Opo, 2022. Yan. Pero parang simula ako mag-vlog 2019. Medyo matagal na rin po. Yan, tataba namin dito. Parang inaano niya, Mami, huwag kang malungkot. Pag namimiss mo ko, pumunta ka lang sa kwarto. Marami ako mga memories doon. Yan ang aking anak. Ito po yung salamin niya. Yung pinaka-favorite niyang salamin, yun, tinago namin talaga siya. Sama-sama pati mga alahas niya. Tapos, ito yung pinaka matinding album na talagang tumatagos. Ito yung album na hindi ako makapaniwala. Ang daming nagtatanong, ano ba yan? Or ang daming nagbabash po dito. Na pati daw po nawala si Jovelyn in album. Kasi ganun po siyang ka-special. Ang bawat kibot, picture. Kahit nabubuhay po siya. Kita nyo po yan, maliliit pa si Jovelyn dyan. Pero siyempre, sa nanay nagsimula po yan. Bata pa lang yan. Anak, alika, punta tayong pavilion. Pakukunan kita ng picture. Ayan po, bata pa lang po siya. Talagang marami pa. Hindi pa po natatapos yung mga picture dito. Akala ko sa tambak-tambak na picture, madami na po yun. Hindi pa pala mga bossing. At saka napakarami, nakita niyo po album na yan. Tsaka yung mga pagkain po niya na matatamis. Meron pa sa amin sa rep, ayaw kong tanggalin. Sabi ni daddy, tapon na natin to, wala na makakain yan. Huwag mo itapon yan, kahit ma-expire dyan. Kaya yan, kahit wala kumain yan. Kasi yun na lang alaala ni Jovelyn, hayaan mo siya. Para pag nagutom siya, may gusto siyang kainin, meron siya sa rep. Yan po yung album na yan. Karamihan dyan, si Jovelyn. Ito po yung album na talagang matindi. Nangangatog po ako pagka binubuksan ito. Dahil ito yung pinaka masakit. Yan. Na parang hindi ko muna, yung alam niyo po ba, nung una, parang lagi ko siyang, parang kaya-kaya ko siyang tignan. Parang nababaliktad nga po eh. Ngayon, pagka nakita ko siya pa, kahit sa gallery ko, tapos nakita ko gano'n ng niya, kinikilibutan ako, tapos sobra akong naiiyak. Yung dati, parang, parang lutang po ako. Yung dati. Parang kaya-kaya ko siyang tignan. Pero habang tumatagal, parang, pagka nakikita ko siya sa gallery ko, pero hindi ko buburahin kasi ginawa ko pa nga po, bumili ako ng bagong cellphone kasi yung isang cellphone, halos lahat picture ni Jovelyn na nandoon, bawat keyboard ng anak ko, picture niya.
binibidyohan ko siya, hindi niya nalalaman, naglalakad siya. Ayun, kaya pala ganun ako kasi parang marami siyang alaala sa akin. Pag nakikita ko ngayon, parang sobrang sakit. Sobrang sakit sa puso. Parang baliktad kasi yung dati parang di ako makapaniwala. Ang totoo niyan, ayoko ngang magkandila yung pinaka-profile nun, hindi ko matanggap. Sabi nila magkandila ka na para malaman ng iba. Sabi ko, hindi ko matanggap. Nagkakandila, may patay lang. Hindi patay si Joeline. Yung ngayon, parang habang tumatagal, sobrang akong pag nakikita ko sa gallery, ang sakit sa puso. Nakikita ko lalo na sa ospital po niya. Nung nasa ospital po siya, yung mga picture, mga video, pero yun nga ginawa ko. Sabi ko, special tong camera to, yung cellphone na to, kasi ayoko siya napupul. Baka madilit lahat yung mga kay Joeline tong lahat ng memories. Doon ko po na mga bossing, halos lahat, kung makapapansin ninyo. Pero lang yan mga yan, kasi mga selfie niya, kasi mahilig din siya. Pero sa mga to, yan, ako kumuha niyan, yan, ako rin ang kumuha niyan. Ayan, siyempre, si daddy na yan, kasi hindi ko na makukunan ng ganyan. Halos karamihan mga bossing, kuha ko. Yan, kuha naman ni ate. Yan, mahilig din siya ng selfie. Yan, selfie. Yan, mga kuha ko yan sa kanya, pa-picture sa kanya. Pero yan, mga selfie namin, siya kumuha. Alam niyo po ba mga bossing ko, pagkadating ko, sabi ni Joeline, Mami, pumasyal ka ulit sa kwarto. Tuwing gabi po, binubuksan ko po itong kwarto po niya. Tapos, sa umaga sinasarado ko. Kasi po, baka sabihin po ninyo, bakit ganun baliktad? Kasi po, maraming tao dito sa umaga. Yan. Kaya nilalako po siya. Tsaka sanay din po si Joeline na nasarado po tong kwartong to. Yan. Ayaw po niya na naka-open po yung kwarto. Lagi po itong nakalock. Kahit na nabubuhay pa po siya. Sobrang namimiss ko po si Joeline mga bossing. Alam niyo po ba kanina, habang papauwi po kami, tinugtog po yung kanyang favorite na tugtog. Alam niyo po ba mga bossing ko na napilayan kami or nabalda kami noong nawala po si Joeline kasi siya po yung lahat ng utak. Siya po yung lagi naming tanungan. Anak, pagawa ng Apple ID. Anak, pagawa nitong i-save natin yung password. Paano ba ito? Anak, may violation. Paano ba maayos ang violation? Anak, paano ba to gagawa ko ng bagong Facebook? Kaya yun nga po mga bossing kasi siya yung lahat-lahat nakakaalam po niyan. Kaya nung nawala po siya, talagang sobrang napilayan po kami. Talagang parang simula sa scratch, wala kaming kaalam-alam, lalo na sa mga social media. Kaya yun, nagtatanong-tanong na lang ako, nanonood na lang po ako ng YouTube, kung ano yung mga dapat gawin sa mga nagtuturo po doon, may mga nagtuturo po. Ayan, salamat ng maraming. Feeling ko po nandito lang yung anak ko eh. Kaya lagi niyang gusto, pinapasyalan ko po siya. Ayan po si Joeline. Yan. Parang kapag ka napapagod ako, parang miga lang ako dito. Pumasyala ako sa kanya. Nakakawala po ng pagod.
Na-miss ko po yung mga parang inaano niya ako dito. Mami, tignan mo yung mga picture ko. Parang, yun nga po, kaya sabi ko nga po pag may nagsasabing, pumunta ka dito kay ganito, ganon. Sabi ko, hindi na po. Kasi, kumbaga, si Joey na mismo nagsasabi. Kagaya ng mga natuklasan ko sa kanya, sinasabi niya, Mami, bulat-latin mo yung bag ko. Mami, bulat-latin mo yung ganito. Mami, meron ka malalaman dito. Yung mga ganun. Ang dami pong mga sinasabi niya na hindi ko nalalaman na ngayon niya lang inaamin.